Hello mga katuto. Good morning, good morning. So ngayon ay muni-muni lang. Muni-muni lang tayo ngayon. Agad-agad, pauwi na kasi ito. Okay. So, ang ano natin ngayon, kasi kahapon, isang araw ba yun? Oo. Sumakay ako ng bus. Para po to sa mga pregi, mga katuto. Gano'n na naman ang naging bali, ito ay challenges ng mga buntis na dapat matulungan po natin. Kaya naman naging ganun ang aking pakiramdam kasi talaga namang naranasan ko na mabuntis. Oo, 2 beses. Yung una nalaglag dahil ko sa preterm labor. Yung pangalawa na isalba ko po dahil bago mag-preterm na tahi ang cervix, tapos yun bed rest na for hanggang sa mga anak. Ang po niyan ay dapat talaga nating ingatan ang ating mga pregi na mga nanay, mga kapatid, mga kahit sino, basta buntis. Dahil mahirap po ang ganyang kalagayan. So, mga katuto, yung mga bata-bata pa nating mga katuto, alam na ang dapat gawin. Kapag nakita po sa bus ang isang buntis, ay pagbigyan po natin ng upuan. Kasi ang nangyari, sumakay dun sa unahan na pinto, makakapunta na sa pangalawang pinto ay hindi pa rin nakakaupo. Opo. Kaya ako naman ay to the rescue. Tumayo po ako at binigyan ko siya ng upuan. Nandoon ako sa pangalawang pinto na, para madali na lang lumabas. So, ganun po. Ang po natin, tsaka sa mga konduktor, paki-share po ito, ha? Kung may mga konduktor tayo na mga kamag-anakan, tsaka makakilala, i-priority po. Kasi isa sa mga priority person po yan. Aside from senior, na darating naman tayo sa pagkatanda, ayan po, na natin sila, i-care po natin. Tapos yung mga PWD, ganyan. Person with disability, tsaka yung mga buntis nga, yung mga nanay, tatay na may dalang anak, mga babies, yan. Ipaano po natin, bigyan po natin sila ng daan, bigyan po sila natin ng upuan. So, sa bus, sabi ko nga po, dun sa mga nakaraan kong video, na yung dito sa kanan, kaliwa, ay para po yun sa mga special. Oo. So, yun yung mga taong yun na nabanggit ko. Dun po sila paupuin at huwag na pong paabutin na pumunta pa dun sa dulo ng sasakyan. Opo. So, yun po, bigyan po natin. Tapos, kasi katulad ng buntis na ganun, abot hanggang dun, tapos may matatagtag pa, bus mabilis tumakbo yun diba? Mabilis ang andar nun. Kahit sabihin pa natin na mga malayo ang pupuntahan, malamang-lamang, meron namang papara na malapit-lapit. Opo, lalo na sa mga kalalakihan. Maging gentleman po tayo, ha? Ngayon, pag mga naman, one time nga, ganun din ako sa Egypt. Di sumakay ako, punuan na. Abang magbibigay pa sa akin ng upuan ay yung mas matanda sa akin. Pero mukha lang akong matanda kasi hindi nakakulay ang buhok ko. Oo, hindi ako pala kolorete. Simple lang. Ngayon ang tatayo pa, yung mas matanda pa sa akin, mga 60 na ata yun. Opo. So sabi ko, nakakahiya naman dun. Dun kung nagpaparinig siya dun sa ibang mga estudyante, okay, sincere lang talaga ang kanyang pagtulong. Tas marami siyang dala, nandun siya sa puwetan, bandang dulo ng Egypt, nakaupo.
So, yun po yun. Ah, 'di ba, hindi ba tayo makokonsensya noon mga katuto na tayong bata-bata ay tayong bata-bata hindi pagbibigyan niya mga ganyan. Eh paano yung mga kamag-anak natin? Who knows, 'di ba? Hindi rin pagbibigyan. Pagsasakay ng mga ganyan, mga public transportation na 'yan, o 'di ba? So yun po, tayo, maging mapagmatsyag tayo sa pwede nating matulungan. Oh. Isa pa, sa mga tricycle, alam niyo na naman pong buntis halimbawa, wag naman sobrang ratsyada yung pagtakbo. Kailangan yung swabe lang, yung hindi naman parang hinahabol ng 10 kabayo, di ba? Parang tumatambling-tambling na doon. Buntis man, o kaya naman ay may bibing hawak, may bibing daladala. Mga sanggol, ganyan. Ako talagang caring po na ganyan. Huwag po tayong maging reckless. Tapos sa mga jeep, talagang totoo pala yun, na wag sa puwetan po kundi dun banda sa may driver o kaya sa gitna. Diyan uupo kasi hindi diyan matagtag. So yun po yung mga learning. Oo. So ano po tayo, tulungan tayo. Para tayo'y matulungan din mga katuto. So yun po. Actually matagal ko na nga siya sanang iba-vlog, kaso nga lang eto lang yung time ko. Mahirap din palang maging nagko-content kasi talagang maghahanap ka ng oras para diyan. Ayun po. So maging po tayo, matulungin kasi hindi natin alam na tayo din matutulungan. Then aside from that, yung mga matatanda, nakakatuwa yung mga driver na talagang hinihintay yung mga matatanda na makasakay. Hindi yung talagang totoo po na kayo sa driver, naku yung matanda sasakay, naku hinarurot na para hindi hindi makasakay yung matanda. May mga ganun, hindi lang mga taxi, kahit mga jeep ganun. So parang mabait lang kapag magkukuha ng pasahero, ayan. Tapos kapag pag magbababa na, hindi pa nakakababa dahil mabagal na nga maglakad yung mga matatanda, humaharurot na. Kaya ako, katulad ko, sandali lang po yan, ganyan. Basta may mga sandali lang po para po. Tapos yung iba din, pag halimbawang aandar na yung jeep, hinahawakan na para hindi ma-disgrasya. May mga ganun po. So, yun po ang pinakamahalaga dun, na tayo'y magtulong-tulong. Kasi pag na-disgrasya po, naku, duguan, mababalian, may emergency, ma-hospital, pera na naman. 'Di ba? So, pare-pareho po tayong nangangailangan ng kaperahan. So, pare-pareho po tayo sana na magtulungan. So, yun po yun. Kumbaga yung pagtulong na ibibigay natin sa iba, mas sobra pang ibabalik ni Lord sa atin. Tsaka who knows, 'di ba? Yung tinulungan natin mayaman na mayaman pala o kaya may ibang maibibigay sa iyo, tinitigan ka or alam kung saan ka nakatira. Maraming mga pagkakataon na ganun. So yun po mga katuto. Pag nakita nyo po, sabihin nyo, isa pa sa jeep, ang sikip-sikip na, samantalang sa kabilang samantalang sa line nyo, meron pa palang awang na medyo malaki. Abay sabihan po yung katabi, ate, kuya, usog po tayo dito kasi halos malaglag na sa sahig. Oo, may ganun po. Ako nangangalabit po ako pero sa maayos na paraan naman, hindi yung uusog-usog na ganun, tas kaya na, hirap na hirap humawak ng ganun, hirap na hirap kasi malalaglag na. Nagbayad rin naman. Kaya yung iba nagjo-joke, di ba? Magkano ang pamasahe? 13 sa traditional, 15 sa Egypt. Yung iba nagjo-joke, pwede po bang kalahati na lang? Kasi kalahating puwet ko lang naman ang nakaupo. So, ganun. Yun po ang natin. Makiramdam po tayo kasi mahirap. Ako naranasan ko yun, yung umupo ng Minsan nga yung iba nagdidikwat. Anong tawag dito? Pinapatong na yung paa, ginagaya yung binti nila, hita, para lang magkasya.
Tas yung mga babae, dahil malaki ang ang tawag dito, puwetan, yan, pinapausog, pauna. Tapos yung mga lalaki, banda dun yung nila, yung inuupuan nila. Palabas sila, tas sa loob naman yung mga babae. Para magkasya. So, yun po. Okay, so yun po, magbigayan. In short, magbigayan po tayo. So maraming salamat sa mga nag-share, nag-likes. Ayan, nagla-likes. Comment down below kung naranasan niyo po yan. Maraming salamat po sa mga nagiging followers natin sa FB ha. Data sa YouTube yung nagdadagdag ng mga subscribers. Thank you po. Marami pong salamat. Until then, God bless.